Kinaimbag mo, kami decision itong galmay sa kabelitoy, gawa ng ganda na Espiritu Santo, mangitid silip ilayin, tapos mawala niya ako dyan ang nagaling ni, or pwede manisuro ka na kami, na sila pati magbidisyon yung buwan na, may baga nag sasaog na maalam kita iti karagmi, o iti Yesu Cristo na akong kinatumi. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Before tayo mag-start, baka may mga questions? Questions is Mas maganda kasi yung tanong niyo ang pag-usapan natin agad. Kasi limited yung oras natin. So, sige, para pag-usapan natin. Kasi mas maganda pag-usapan yung question agad. yung question ko kanila sa kanila kasi pastor. Oh, After ng rapture, 7 years tribulation. Okay. Tapos, after, dito yung rapture, dito yung 7 years. tapos sino na ang maiiwan sa millennial Dito yung millennium. kingdom, millennial kingdom? So, yung millennium kingdom, 1,000 years ito. 1,000 years. Yung sikat namin. 1,000 years. So, ang tanong, sino yung maiwan? Oo, sino na yung mga tao? So, yung mga maiiwan dito, siyempre ito yung pinapabalikan ng Panginoon. So, yung mga kingdom believers. So, kingdom believers. Ito mga believers na ito, yun yung mga believers na naniniwala sa kingdom gospel. Ito yung kingdom gospel. Ibig sabihin, lahat ng mga yan, dito sila. Pati sila, yung mga apostles, 12 apostles. 12 apostles. Yung sila, dito, sila Moses, Abraham, Noah, Adam. So lahat ng mga yan, lahat ng mga nandun, ay dito sila. At saka yung mga naiwan sa rapture, ito yung rapture, di ba? So mayroong mag-survive dyan. Papasok din sila dyan. So hindi kasama yung mga grace believers kasi sila sa heaven. So pakibasa yung Mateo. Mayroong judgment of the nations. Pagbaba ng Panginoon, mayroong judgment of the nations. 25, 32 to 34. Sige. Mateo 25, 32 hanggang 34. And 32, and before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So, yung kingdom na ito, actually, na-prophesy na yan. Yung kingdom, prophesied from the foundation ng Tanzania. From the foundation of the world. So, ito yung kingdom na ito, i-establish. So, ibig sabihin, ang kingdom na ito, forever. And then, ito naman, before the world. Ini-reveal lang kay Apostle Paul. So, mayroong program before the world. Ito po, mystery. Program before the world naman ito. So, from the foundation of the world, before the foundation of the world, ito yan. Ang pupuntahan sa langit na yan. Itong from the foundation of the world, ito yung prophecy. Prophecy. And then eternity here on earth. So, pagbalik ng Panginoon,
yung mga pinangakuhan niya dito sa lupa ay paghaharian niya ng 1,000 years in fulfillment doon sa Davidic Covenant. Kasi mayroong covenant ang Panginoon kay David na may maghahari sa trono ni David magpakailanman. At referring to Jesus Christ, kaya nang dumating si Jesus Christ, ipinangaral siya as King, ba? Kaya Kingdom. Jesus Christ ipinangaral as King of Israel doon sa Matthew 2 verse 2. Basahin niyo, Matthew 2 verse 2. Nung siya ipinanganak ay isang mission niya maghali sa mga Israelites. Saying, where is he that is born King of the Jews? For Yeah. we have seen his star in the east and are come to worship him. Yan. So, King of the Jews. Siya yung King of the Jews. Lang. Nung siya ipinanganak, Sa yung Gentiles. yun yung fulfillment kasi sa Davidic Covenant. Kaya, dapat nung nangaral si Jesus Christ dito na repent for the kingdom of heaven is at hand. Malapit lang sana, ba? Pero ang nangyari, pinatay siya. So, ang kingdom na postpone. Basahin niyo yung Mark 1:14 hanggang 15. Na ipinapangaral yung tungkol sa kaharian na malapit na lang sana yun. Sige. Mark 1. Mark 1:14 hanggang 15. Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. So, sabi niya, the kingdom of heaven is at hand. Pag sabing at hand kasi, asided, di ba? Malapit lang. Nandyan lang. Ang nangyari, pinatay nila yung hari. So, wala yung kingdom kasi yung hari namatay eh. Ang nangyari, yung asided na kingdom, malapit lang, na-postpone. Kaya dahilan, mayroong changes sa program. Pero in-offer pa rin ng Panginoon nang siya nag-resurrect bago siya umakyat. Yung mga apostles, ikinumission niya ulit kumbaga ano yan, re-offering. Kasi kingdom offer, and then re-offer na naman. Kasi dito, in-introduce yung kingdom proclaim. Dito banda, yung kingdom proclaim. Ang nangyari, pinatay nila yung Mesias, kaya ang kingdom naman, in-offer ulit. Kingdom offered. Kaya nung bago umakyat ang Panginoon, ikinumisyon niya yung mga apostol sa Matthew 19:28. Basahin niya, yun yung ikinumisyon niya ulit, yung mga apostles. Sige. And Jesus said unto them, verily I say unto you, that ye which have followed me in the generation when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit. Yeah. 28:19. 28:19, yung pag-offer. Yun naman ay mangyari, sabi ninyo na 28:19. Go ye therefore Yan. and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So, yung mga apostles, ikinumission nila, pangalawang commission. Kasi ang una dito sa Matthew 10, basahin niyo Matthew 10, 5 and 6. Ito yung unang mission ng mga apostles nung hindi pa siya namatay. Pero nung after his death, nung siya nag-resurrect, ito yung pangalawa. Kumbaga, re-offering. So dito, pinoklama ang kingdom, hindi nila tinanggap, pinatay yung Mesias. Pero bago umakit ang Panginoon, pangalawang komisyon. Pangalawang komisyon na gagawin ulit nila kung ano yung mission nito. Okay? Nung bago umakit ang Panginoon, kinomission mo na. Pangalawa ito. Ito yung una. Pakibasa yung Matthew 10:5-6. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not. So yung unang mission nila,
pinagbabawalan sila pumunta sa saan? Gentiles. Sa mga Gentiles. But go. Pero dun sa pangalawa, ay all nations. All nations. Sa pangalawang mission ng mga apostles, all nation, yung una, pinagbawalan sila dito, ang pupuntahan lang nila, Israel. Israel lang. Ito lang yung pupuntahan nila, dito hindi. Pagdating dito, all, ibig sabihin, pwedeng Israel, Gentiles. pwede din Gentile. Yun yung offering of the kingdom. Pero, pag naniniwala, ang mga tao dito sila pupunta. Kasi wala pa ito eh. Ito, Acts 9. Acts 9 na ito. Acts 9. Si Saul, na naging Paul, Acts 9 na convert. Ibig sabihin, before Apostle Paul, lahat ng programa, lahat ng believers, lahat dito. Dito lahat. At forever na sila sa earth. Ito naman, iba. Di ba, in-offer? Tinanggihan nila, kaya ang nangyari, nag-fall ang Israel. Nag-fall ang Israel. Fall of Israel. So, ang nangyari, ang Israel na yun, kasama na sa mga Gentiles. So, nung maging kasama sila, ito ay magkakasama sila as sinners. Sinners. Kumbaga lahat na dito makasalanan na. Yan, ayon sa Romans 3:23. Romans 3:23. Lahat makasalanan na. Israel and Gentiles. Sige. For all have sinned and come short of the glory of God. Ayan. At saka, Romans 11:32. Romans 11:32. For God hath concluded them all in unbelief, that He might have mercy upon all. Yan, all in unbelief, lahat na. Kasi bakit? Yung in-offer nila yung kingdom, tinanggihan din. Ang nangyari, diniklara ng Panginoon, lahat makasalanan. So, in-stop niya temporary yung programa nila. In-stop nila, kaya sa panahon ito, Israel and Gentiles ay parehas na lang. Wala kang pinili. Kung ang Israel ang pinili, pero sa puntong ito, diniklara na ng Panginoon, parehas na lang. Okay? Diniklara niya na parehas na lang silang makasalanan. Kaya, basahin niyo sa Romans 11:11 na nag-fall ang Israel. Romans 11:11. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall, salvation is come unto the Through Gentiles. their fall, salvation is come to the Gentiles. So, ang Israel dito ay ang description sa kanila ay parang mga Gentiles na rin. Parang mga Gentiles na rin. Kaya sa puntong ito, hindi na sila superior, hindi na sila yung pinili. Parehas na lang yung level nila. Wala nang pagkakaiba ngayon. Pakibasa Romans 10:12. Romans 10:12, wala nang pagkakaiba yung dalawang grupo. May raman amin at at tao iti daytoy agsip tutawan ti panakait di atan dagiti Hudyo kadagiti Hentil. Ti Dios metlaang ti Apo ti isu amin ket bendisyonan na si bubuslon ti amin nga umawag kenkuana. So, wala nang pagkakaiba. Kaya, ang time na ito, since na lahat makasalanan, ito yung time na ang Panginoon nag-open ng new program na ang gospel ay grace. Ibig sabihin, ang gospel na ito para na sa lahat. Yan. Kasi nag-conclude na ang Panginoon, lahat makasalanan. Kaya ito ay nag-stop temporary. Nag-stop temporary. So, ang Panginoon, nag-open ng new program
program na Israel and Gentiles alike, na ang kailangan nilang paniwalaan ngayon, the gospel of grace. The gospel of grace ang kanilang paniniwalaan, hindi ito continuation. Kasi ito nag-stop nung ang Panginoon nag-open ng new program, hanggang actually ito nag-stop hanggang Acts 28. Kaya pagdating sa Acts 28, salvation is sent to the Gentiles. Basahin niyo po yung Acts 28:28. Diniklara ng Panginoon ang kaligtasan sa mga Hintil. Be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it. So, salvation is sent unto the Gentiles. Ganun yung nangyari dahil ang Israel ay totally hindi na nila pinaniniwalaan yung Ebanghelyo. Kaya nagdeklara na ng Panginoon na ang kaligtasan ay sa mga Hintil. So ngayon, nung inireveal ang programa ito kay Apostle Paul, ang good news naman, dahil ang gospel na ito ay para sa lahat, na pag naniniwala sa gospel na yun, ang tawag body of Christ. Pag sinasabing body of Christ, a group of believers, Jews and Gentiles naniniwala sa gospel of grace. Ang tawag ng body of Christ. Tanong, sila ba ay maninirahan din dito? Hindi. Sa langit naman ito. Start kay Apostle Paul hanggang ngayon, ang tirahan nila sa langit. Okay, so mayroong heavenly, mayroong earthly. Kaya pag sinasabing sino ang manirahan yan, yung pinangakuhan dito sa lupa. Yung mga tao na pinangakuhan na manirahan dito sa lupa from Adam, maliban dito sa time ni Apostle Paul. So yung mga believers under the prophetic program, sila po'y maninirahan dito sa lupa forever. Okay? Nakuha nyo? Meron pa? Doon ngayon, Master, sa mayroon bang Gentiles na mapupunta sa millennial? Meron. Basahin nyo yung Zechariah. Kasi may mga Gentiles din na maiwan sa maiwan sa rapture. Kasi ito po ay may bilang lang. May bilang lang po ito. So lahat ng exist doon sa bilang ay dito na sila. Either magpa-convert sila, dito sila sa millennial kingdom. Pero pag hindi naman sila ma-convert, dito naman sila sa lake of fire. Dito naman. Kasi lahat ng believers pupunta dito, maging Israel and Gentiles. So the only chance ng mga Gentiles na maiwan, either maniwala sa gospel of the kingdom sa time na ito, at sila'y maligtas, pupunta dito, then mag-exist sila sa eternity. Dahil ito po, may bilang lang po ito. Pakibasa, lalo na sa Tagalog, basahin nyo, sa Romans 11:25. May bilang lang po ito. Kaya nga, habang wala pa yung rapture, ibig sabihin, hindi pa kompleto yung bilang. Kasi pag nakompleto yung bilang, aakyat na lahat ng mga believers sa heaven. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, ay hindi pa kompleto yung mga believers na nandito sa time na ito. Sa Tagalog, basahin nyo, or sa Ilocano, sa Romans 11:25. Verse 25. Ada palimod kakapsat ko akayat yu ang amuan yu, tapno diyo ipagarob ang masilid kayo, dahil ito'y di palimod. Agpatinggan to, ti panagsupir dagiti Israelita, ng santulag patingga, itol makompleto, dagiti hinay, amamati iti Diyos. So, ang bibilangan na kasi dito, yung mga hintel na maniniwala sa Panginoon sa time na ito, sila lang yung pupunta. Ngayon, yung maiwan, either magpa-convert sila sa, kasi balik sa Israel na yung program, balik sa Israel. Ang mangyayari, yung mga Gentiles na maiwan, na hindi nakasama dito,
lalapit sila ngayon sa Israel at magpa-convert para sila maligtas. Pakibasa yung Zechariah 8:22-23. Yung mga Gentiles, lalapit sila sa mga Hudyo. Sige. Zechariah 8. hanggang 23. Sige, dito. Verse 22. Dakdakkel kin nabilig ka nasyon mapantuloy Jerusalem tapno agday tayo da kiniyawi ang manakabalil amin kin agdawat day ibindisyon. 2023. Tuloy hanggang 23. Ay sa verse 23. Kada kita nga daw sa nga pulo agang ganaet ti mapani ti maysa Hudyo ket kunada kayat niya sumurutin ka ta nagamag mi nga agda kin kay ti Dios. So, ang ano po ang gagawin ng mga Gentiles? Pupunta sa Israel. Pupunta sila sa Israel at magpa-convert. May plano pa kayo. Oh. Magpa-convert. Ngayon, ang pupuntahan na nila dito na sa kingdom nila. Kasi ang gospel na nila, ang gospel na paniniwalaan nila ay kingdom gospel. Ang grace gospel kasi mag-end lang sa rapture. Mag-end lang ito from Apostle Paul to rapture yung programa. Mag-close. Mag-close na ito na program. So pag nag-close itong program, siyempre ito mag-connect. Magpo-connect ito. Yan. Ito naman ay aakyat na sa heaven. So ito tuloy ito. Kasi ito nag-stop temporary. Ito yung continuation eh. Kaya yung 7 years ay galing yan sa propesya ni Daniel. Sabi kasi ni Daniel sa Daniel 9, 490 years ang Panginoong Hesus ay mataharin siya. Magiging king ng Israel. After ng 490 years. Kaso lang, pinatay siya ng 483. O di ilan ang kulang? 7 years ito. Ito yung time na samantala ni Antichrist, itatak yung kanyang mark sa time na ito. So, 483 years, ang kulang 7 years. Kaya after 7 years, na Great Revelation, doon pa lang babalik ang Panginoon. Kasi ibig sabihin, complete na yung 490 years na sinasabi ni Daniel doon sa Daniel chapter 9. Kung totoo siya naman, anytime pwede siyang bumalik, tama? Pero bakit hindi niya ginagawa? Dahil mayroon pong number, ang prophecy kasi may timetable. Hindi siya pwedeng i-violate niya ito. Hindi niya pwedeng i-violate. Kaya sabi pa ng iba, pwede naman gawin ng Panginoon na bumaba na siya. Tama naman, di ba? Pwede niyang gawin yun, pero magiging hindi na totoo yung prophecy niya. Magiging mali yung prophecy. Okay? So hindi niya ginawa yun. Mayroon pa nga yung sa time ni Jesus Christ, yung demons, yung demon yun, ba? Nagmakaawa siya sa Panginoon, sabi pa niya, hindi pa napapanahon. Alam ng demonyo na alam ng demonyo na hindi pa panahon nila, kasi pag naghahalin ng Panginoon, si Satanas ay ikukulong doon sa ilalim, sa bottomless pit, 1,000 years. Pag naghahalin ng Panginoon, si Satanas na ikukulong. So, ibig sabihin, nung nandito si Jesus Christ na ngaral, hindi pa panahon. Kaya sabi ng demonyo, Panginoon, hindi pa napapanahon, pwede pa kaming sa baboy na lang. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Pinapunta niya sa baboy yung demonyo. Then, yung sa Gospels. Okay? So, ulitin ko, ang pupunta lang sa langit, yung naniniwala sa Gospel of Grace na tinanggap ni Pablo. Pag hindi yun ang gospel na paniniwalaan, hindi siya pupunta sa langit kahit mag-imagine siya na pupunta siya sa langit. Dahil may isang gospel lang ngayon na ni-required. Ito lang.
yung tinanggap ni Pablo sa Acts 20:24. Kaya mahalaga po mga kapatid, kasi maraming mga preaching ngayon na hindi na-emphasize yung gospel of grace, mas more on na-emphasize yung kingdom. Na ang kingdom gospel, yun po ay gospel noon, nung hindi pa tinawag si Apostol Pablo na maging apostol under the dispensation of grace. Ito po ay napakahalaga. Lalong-lalo na sa Israel. Siyempre, sa kanila kasi yan naka-address. Unlike doon sa gospel of grace, para sa lahat. Sige, pakibasa yung Acts 20:24. Acts 20:24. Sige. Ay, ano? Ngayon sa Acts 20:24. Ngayon sa nanasken magbiagak man bin lumataya matumpar pulakit ti tinakay kaunak kat may ligpas ko ti trabaho nga inted kanyak ni Apo Isus. Ipanangiwaragawag ko itinaimbag anamag nagpapan ti parabor ti Dios. Alright. So yan po yung ano niya, iparagawag. Ipangaral. So sino yung nakatanggap noon? Si Apostle Paul. Siya yung binigyan ng mensahe na kanyang iparagawag, ipangaral. Okay, yung gospel na yun sa time na ito. Okay, the gospel of the grace of God, ibig sabihin, yung gospel na yun ay patungkol dito. Kasi yung kingdom gospel ay hindi in-emphasize yung death, burial, and resurrection. Unang-una, hindi pa namatay si Kristo. Di ba? Hindi ipinapangaral yung death, burial, and resurrection kasi nga, si Kristo ay hindi pa siya namatay. At yung gospel ng tungkol sa kaharian, tungkol sa paghahari ay matutupad po ay dito na, sa second coming. Okay, ang rapture and second coming ay hindi parehas. Ang rapture, mga mananampalataya ngayon, aakyat sa langit. Sa second coming, si Kristo galing sa langit, bababa dito sa lupa. Okay? So yun yung pagkakaiba na minsan ito po ay pinaghalo. So hindi po ito isang event. Ang rapture intended for the grace believers is start from Paul, Apostle Paul hanggang sa panahon ngayon, langit ang direksyon. Ito naman, babalik ang Panginoon, babalikan niya yung mga pinangakuha niya start or from the foundation of the world, ay babalikan niya at paghaharian niya dito sa lupa para matupad yung propesya. Kaya magkakaiba po ito. Ang grace believers, yun yung maninirahan sa heaven, sa langit. Okay? Ang ating citizenship, yung mga grace believers, ang citizenship hindi dito sa lupa. Ang citizenship dito ay sa langit. Basahin yung Philippians 3:20. 3:20. Sige. Oo. Ngamda tayo, makipag-ili tayo sa dilangit. Kag sigagar tayo nga, agur-uray itiya ay, di mangisalakan kada tayo nga agapo sa dilangit ni Apo Hesus Kristo. Ayan, makipag-ili, mamamayan. So, ibig sabihin, ang mga mananampalataya under the grace program ay makipag-ili sa langit or mamamayan sa langit. Ito naman, sila ay sa lupa naman. Kaya mag-inherit sila dito sa lupa. Will inherit the earth. Anong sabi dun sa Mateo? Sila na may mag-inherit dito sa earth. Mateo 5. Mayroon kasing dalawang program ang Panginoon heavenly at saka earthly. Kaya yun yung kailangan masitil sa atin. Dahil karamihan ngayon, gusto nila sa heaven, pero ang pinapangaral earthly. Hindi mag-match. Kasi mayroong program heavenly,
mayroong earthly. Kaya pag hindi po yan nalalaman, sayang lang yung effort natin. Kasi gusto natin sa langit, pero ipinapangaral, Mateo, Mark, Luke, andyan. Mateo, Mark, Luke, and John. Ito pong gospel na ito ay more on sa lupa. Tapos Genesis to Malakay. Yung mga ipinapangaral nito more on earthly. Tapos Hebrews to Revelation, more on earthly. Ang heavenly kasi na teaching ay yung sulat ni Apostle Paul, Romans to Philemon. Ibig sabihin, kung gusto mo ng doktrina o katuruan na more on panlangit, langit na ang pinag-uusapan, Romans to Philemon. Pero dito po, Matthew, Mark, Luke, and John, more on earthly. Kaya yun yung nakakalungkot sa ngayon. Bakit? Halos naririnig natin Matthew, Mark, Luke, and John lagi. Tapos gusto sa langit. Paano makakapunta sa langit na ang sinasakyan mo ay hindi papunta doon? Kung ipalagay natin sa bus, mayroong papuntang Manila, papuntang Olongapo, or saan. O hindi mo nang sabihin ay sakay takat, akala mo lahat doon pupunta. So mayroon pong dapat paniniwalaan. Ano bang dapat paniniwalaan kung gusto natin pupunta sa langit? Paniniwalaan natin yung gospel patungkol sa langit. Kung gusto natin sa panlupa, o di paniniwalaan natin yung gospel panlupa, kaso ang problema lang, ang nag-operate, ito lang. Hindi na ito nag-operate sa ngayon. Nag-stop ito temporary kasi mag-resume ito na program pag nakompleto na yung bilang ng mga hintel na pupunta doon sa langit. So yung 7 years na ito ay hindi pa nabawasan hanggang ngayon. 7 years hanggang ngayon, 7 years pa rin ito. Wala pa itong mark na ito. 666, wala pa ito. Yung sinasabi nila yung COVID daw, 666 na yun. Ang daming wala pa po ito ha. Habang nandito pa ito, hindi pa ito nabawasan. 7 years pa rin hanggang ngayon ito. Mabawasan lang ito after the rapture. Kasi ito mag-resume, mag-operate ulit, i-plus dito. Sa 483, so pag nangyari ang rapture, automatic mag-operate ito. So mag-resume. Yung clock of the prophecy nag-stop. Yung clock na yon ay mag-operate ulit after the rapture. Dito sa Matthew 5, sila ay mag-inherit dito sa earth. 5:5, Matthew 5:5. Sige, Matthew 5:5. Nagasat dagiti napakumbaba, ta maitid ko kadakwada ti daga. O di sa kanila lang. Who will inherit the earth? Ang sa atin naman, binasa kanina, in heaven. Ito pag hindi mo alam, ano ba ito ang gulo? Heaven or earth ba? Pag hindi mo alam ang right division, hindi mo alam ang program ng Panginoon, nakakalito ito eh. Pero may sasabihin, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Tapos punta ka sa Philippians, kayo ay mamamayan sa langit. Ang gulo. Ano ba talaga? Earth o heaven? Di ba? Oh. So, sa ngayon, alam na natin. Bakit? Alam na natin yung earthly program. Ito na may heavenly program. Ulitin ko ang heavenly program ay mystery. Noon, nung hindi pa tinawag ito si Pablo, kasi sa kanya ipinagkatiwala yung mystery program. So, nung nabuksan ang programang ito, yung mystery program, ito na may nag-stop. Kaya, nung nag-stop po yung programa nila, ang Israel and Gentiles, parehas na lang. Wala na silang covenant, wala na silang promises, kasi nga nag-stop temporary. Pero pag ibabalik sa kanila yung program after the rapture, babalik ulit na sila yung covenant people, sila yung elect, sila yung royal priesthood, kingdom of priests, babalik ulit yung dati nilang estado na ipinangako ng Panginoon. Pero sa ngayon, wala, totally.
kalibel ang Israel sa ngayon. Okay? Sa kalibel sa mga Gentiles na ang kailangan na gospel ay Grace Gospel. Amen. Okay? Meron pa? Okay. Yung question ni Sister Rosemary, Pastor, Ano yan? yung mga Gentiles na hindi nakasali sa rapture, Oh. makakapasok ba sila sa millennial? Kung maniwala na makakapasok sila sa millennial kingdom, Di ba pagkagaya doon sa time pass, di ba magkaiba yung Israel at saka kasi itong millennium, okay, meron kasi establish dito yung Jerusalem, di ba? Oo. Ang kingdom sa Jerusalem, tama? Outside pa rin sila Jerusalem. sa Jerusalem. Kasi ang kaharian ay i-establish doon sa Jerusalem. Outside dito, yun yung mga Gentiles. Okay, outside yan mga Gentiles. Yun na. So, yung mga Israel, nandun sila sa loob ng Jerusalem. Dito sila. Outside pa rin sila. Oh. Anong gagawin nila sa labas? Sa labas, kasi meron pang dito, may mga farming pa rin sila dito. May mga farming. Dito po, Mga anak pa sila. madadami sila dito. Hindi sila basta-basta pupunta doon. Kasi ang nandiyan, yung mga 12 tribes lang. Tingnan niyo sa Mateo 19:28. 19:28. Ang concern ng Panginoon lang, Israel lang. Sa mga Gentiles, sa labas lang sila. Kinuno ni Jesus kadakwada, ipagak na ito'y kada kayo. Hinto nagtugaw ti anak ti tao iti nagloryanan at trono na iti baro alubong da kayo asimurot kanyak agtugaw kayon tumad kadagiti nangapulo katwa sa ngapulo katwa at trono ang mangituray kadagiti 12 at tribo ti Israel. So, sino lang po yung paghaharian ng Panginoon? And then, kasama ang mga apostles? Ayon sa binasa? 12 tribes. 12 tribes. The 12 apostles judging the 12 tribes of Israel. Ang tanong, anong gagawin ng mga Israelites dito? Ang gagawin ng Israelites, sila po ay responsible yung mga apostles sa kanila. Ngayon, ang gagawin nila outside, mangaral din sila. Mangaral sila, pero sa mga hintel. Yung kapwa Israel, hindi nila pangaralan kasi yung turo ng Panginoon ay nasa kanila. Basahin niyo yung Hebrews. Hebrews chapter 8, 9 hanggang 11. Yung kapwa Israel, hindi na magtuturo sa kapwa Israel kasi ang turo ng Panginoon ay nasa kanila. Ito yung establishment ng New Testament. Dito pa i-establish yung New Testament. Sige, Hebrews 8, 9 to 11. Saan nakasitulay, may naramit ko, kadagiti kapunan da, hindi itinaidian daw, apan nangiwar ko, kadakwada, ija Ehipto. Saan da, asin na limutmutan, nagtutulagan may isot gapuna, binayabayak ika, kuna ti Apo. Verse 10, dahil ito, baro apan nagitulag ko, kadagiti Israelita, kadagiti masakbayan, nga daw, kuna ti Apo, ikabil kunto, kadagiti dinindog ko, kadagiti isip da, isurat ko nila, kadagiti puso da, siya ko ti Diyos da, isulat ko dagiti tattao. Oh, sino po ang concern? Israel. Israel, ba? So, saan ikabil yung katuruan ng Panginoon? Sa puso at isip ng mga Israel. So, wala nang magtuturo kasi nandoon na naikabel doon sa kanilang puso at isip yung mga katuruan. Ngayon, yung mga Gentiles, siyempre hindi naman kasama doon na nandoon yung katuruan sa kanila, tama? Sila na may responsible na mangaral nito. Pakibasa yung Isaiah number 2, chapter 2, starts sa 2 hanggang 4 or 5. 2 to 5, Isaiah.
2 to 5. Chapter 2, 2 hanggang 5. Sige. Sama na? Isaiah chapter 2 verse 2 hanggang 5. 4. Agtugaw to akas uom dagiti nasyon kat risuton nanto ti parikot dagiti adu at tao. Panday Isaiah 2:4. Start sa 2 hanggang 4. Kadagiti masakbayan nga daw iti bantay ang natabangunan ti templo isunto ti kangatuan. Limbawa na dagiti katulturudan adunto dagiti nasyon na mapantingpanan. Oh, nations. Ayun yung mga Gentiles. Ket kunan to dagiti tattao da sumakatayo ti bantay ti Apo. Itayo ti templo ti Dios ti Israel. Oh. Isuro na tayo ti kayat na nga aramidan tayo. Oh. Magnatay ti dalan at pinili na. Agapu ti Jerusalem ti panusuro ti Apo manipud sayon agsaw kadagi tattao na. Verse 4. Agtugaw to akas upon dagiti nasyon ket risipon nanto ti parikot dagiti adu at tattao. Andayan nanto ngarano dagiti kampiran da. Walang labanan na. Sige. Pagbalinan danto akumpay dagiti pikada santon nga gugubat dagiti pagilian sandanton nga sagana ang makigubat. 5. Ita na kayo akapunan ni Jacob magnatay tilawag nga itud panatay ti Jacob. Yun yung gagawin dito. So yung mga hintel, lalapit sila at sila na may pangaralan. Dito. Okay? So yung mga Gentiles, ulitin ko ay yung mga naniniwala ay maliligtas din sila, pero mayroon pa rin separation. Okay? Hindi sila equal, katulad dito, na equal footing under grace. Sa under the prophecy, ang Israel yung channel of blessing. Ibig sabihin, ma-bless lang ang Gentiles through Israel. Dito po yun matutupad yung sinasabi sa Genesis 12:1-3. Genesis 12:1-3 na ang mga Israelites ay maging channel of blessing sa mga Gentiles. Yun ay fulfillment sa Abrahamic covenant naman. Kasi Abrahamic, ang kay Davidic covenant si Kristo mag-ari. Ang Abrahamic covenant, ang Israel magiging blessing. Abrahamic covenant. Pag Mosaic covenant naman, ang Israel ay sila yung kingdom of priests. Dito pa rin matutupad lahat. Okay, kung saan ang Gentiles, nandun sila sa outside Jerusalem. Okay? Nandun sila sa outside Jerusalem. Kasama ba sila sa pamumuno? Sakop pa rin sila sa pamumuno ng Panginoon. Pero ang mga Israelites ay naitalaga na sila na yun na yung kanilang mission, mangaral sa mga hintel. Pero sa kapwa Israel, hindi na. Kasi yung New Testament ay na-establish na sa kanilang puso at isip. Okay, meron pa? Pastor, dyan ba ma-apply yung sa Acts chapter 2 verse 17 to 19? Acts 2. Sige, tingnan natin. Ano pakibasa yung Acts 2? And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Ito ba? Oh, Pastor. Actually, nangyari ito sa Acts 2. Fulfillment ito sa kay Propeta Joel. Joel chapter 2. So, nangyari yun dito sa Acts period. Sa Acts period, and then partly dito. Kasi, nung dumaba ang Espiritu, ito ay magkalapit na. Kasi wala ito, di ba? So, yung kingdom ay malapit na. So, yung nangyari sa Acts 2, yun din ay nangyari dito. Ano yun? Nahati yung pangyayari. Kasi ito na sana, at saka ito, magkasama. Na sana. Kaso lang, ay nagkaroon ng problem. Kaya yung sa chapter 2 na yun, yung dito sa verse 19 ay nahati yung pangyayari. Mayroong partly dito nang ganap
tribulation. Yung sabi dito sa sa verse 19, and I will show wonders in heaven above and sign in the earth beneath, blood and fire, vapor of smoke. Diba? Ito sa Great Tribulation. Mangyayari ito. Dito yan sa Great Tribulation. Kumbaga sa verse 20, ganun din. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come. So yun yung sa Great Tribulation. Tapos, and it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Ye men of Israel, hear these words. Kaya dito sa verse 17, and it shall come to pass in the last days, says God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Ito naman ay partly nangyari, and then dito na yung iba. Okay? Dito na yung iba na kumbaga wala nang mga ngaral sa kanila dahil ang espiritu na yung mag-perform sa kanila. Dito po in connection yan sa propesya ni Ezekiel. Dito po sa Ezekiel tayo, 36:26. Ezekiel. Yan ay na-misuse din ng karamihan ngayon. Kaya nakakalungkot na sila daw ay nagpropesiya. Huwag kayong maniwala doon. Kasi yun ay applicable lang sa mga Israelites. Hindi tayo kasama doon mga Hintil. Kaya dito sa Isaiah 36:26-27, ayan, sige. Ezekiel 36:26-27. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment and do them. Ayan. So yun yung mangyayari dahil sa Espiritu. Kaya ang mga Israelites, kahit mga matatanda o bata, ay alam nila, kasi nga pagdating dito, yun ang pinaka-culmination ay ang katuruan ng Panginoon nasa kanilang puso at isip na inilalagay na ng Panginoon sa mga Israelites. Kaya kahit mga bata, matanda, or anumang estado nila sa time ito, basta Israel, ay alam nila, hindi matuturuan yun. Kasi yung covenant ng Panginoon ay sa kanila ilalagay sa kanilang puso at isip. So, hindi po nangyayari sa ngayon yung acts to na yan na kiniklaim ng karamihan ngayon. O di sana parehas lahat ang turo kung talagang sa Panginoon. So, hindi mo pwedeng i-claim yung hindi applied sa'yo. Kasi Acts 2, mga Israelites pa ito. Okay, mga Israel pa yan. Dahil ito'y naging, ang mga Hintil ay naging actually part lang sa program yung tinawag ito na maging apostol ng mga Hintil. So, habang wala pa yan, ibig sabihin ang programa nag-operate sa Israel. Habang wala pa ito, Israel ang nag-operate na program. Nakuha? Meron pa? Excuse me, Pastor. Go ahead. Dito sa Romans 2:15. 2:15. Sino yung concern ko dito? 2:15. Sige po. Basahin ko na rin. Sige. Which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts, the meanwhile accusing or else excusing one another. Backward lang tayo sa 14. Nandun. For when the Gentiles, Yes. which have not the law, know by nature the things contained in the law, these having not the law are
unto the Okay, ang sa kanila naman, siyempre ang mga hintel, hindi sila binigyan ng kautos na map. Sila ay gumagawa ayon sa kanilang conscience. Law of conscience ang tawag. Parang ang sa tingin nilang tama, ginagawa nila. Pag sa tingin nilang mali, hindi nila gagawin. Yun yung tinatawag law of conscience. Sa mga hintel that time. Pero sa mga Israel, ay specific po sa kanila ibinigay 613. Yung tinutukoy dito ay yung mga hintel. Ay yung mga hintel. Kasi mga hintel, wala naman silang God, wala naman silang, kumbaga wala silang ano ngayon, yung ina-acknowledge katulad ng Israel. So sa kanila, nature, based on nature, and then base sa kanilang conscience, na ito tama, ito mali, ganon sila. Meron pa? Ada pa isang sud? Oh, yun mahalaga actually ang Bible ay parang puzzle. Kaya pag hindi po na pag-aralan ng maayos ang Bible, ang tendency ay paghahaluin. Ngayon, pag naghahalo, mahirapan ka ng depensahan katulad ng ano ba talaga, heaven and earth. Kasi sinabi sa Matthew, will inherit the earth. Doon sa Philippians, sa heaven. Nakakalito yun. Oh. Pastor, yung little flock, Little flock, ito po yung mga believing Israel. Little flock, ito yung mga believing Israel na naniniwala kay Jesus. Kasi nung dumating si Jesus, hindi naman siya pinaniniwalaan, di ba? Kaya ipinangaral muna itong tungkol sa kaharian. Ngayon, ang mga Israel na naniniwala, kukunti lang sa time ni Kristo, kaya ang tawag sa kanila little flock. Ngayon, yung naniniwala na ito, sila yung paghaharian ng Panginoon. Ang kingdom sa little flock na ibibigay. Ibig sabihin, pag ang Panginoon maghahari, doon exclusive lang sa mga believing Israel lang. Pakibasa, Luke 12:32. Luke 12:32. Di kay agbutong basit nga arban ko. Pagayatan ni Amayo nga itud kada kayo ti pagarian. So, doon sa little flock na lang. Ang Panginoon maghahari sa kanila, hindi na sa buong Israel. Kaya yung unbelieving Israel, hindi sila pwedeng pumasok dito sa kingdom. Okay? Kaya may yung judgment munang mangyayari, judgment of the nations, separate yung goats at saka yung the sheep. Doon po. So, ang Panginoon maghahari lang sa little flock. Okay na po? Meron pa? little flock, Pastor, is the same as the remnant. Yes, little flock or remnant parehas. Parehas lang yun. Nagsasabi, hindi daw pareho. Parehas lang yan. Yung little flock at saka remnant. Pag sabing remnant kasi sila yung mga believing So, Israel. yung din yung 12 tribes, yung 144,000. Iba yung 144,000. Yung 144,000, maidagdag lang din yun sa little flock. Kasi ang 144,000, dito lang yun, sa Great Tribulation. Sa yung 144,000 na mga sinilyuhan ng Espiritu, dito lang po yun. So yung 144,000 ay maidagdag lang sila doon sa remnant. Maidagdag lang sila doon. Oo. Pero yung little flock sa time ni Christ, yun yung mga believing Israel. Meron ba? Sige. Easy. So, ang tawag sa mga believers ngayon, grace believers. Grace believers. Paano, Pastor, yung mga
Grace believer na sila, pero ang gospel nila is sa kingdom. Yun yung speculation lang yun. Parang nag-assume na grace, pero hindi. Kasi pag sabi ng grace believers, dapat alam mo yung teaching na tinanggap ni Apostle Paul. Kung alam niya, ipinangaral niya, at pinaniwalaan niya na si Apostol Pablo ang apostol, at si Pablo yung tumanggap doon sa ebanghelyo na yun, at yung ebanghelyo na yun ay kanyang pinaniniwalaan, grace believer ang tawag doon. Ngayon, sabi mo, grace kami pero may halong works. Paano nangyari yun? Grace believers tapos mayroong water baptism. Paano nagiging grace believers yun? Na hinaluan ng works. Pag grace kasi, totally ang Panginoon yung nag-work, wala tayong pwedeng idagdag doon. Salvation by grace, diba? That's Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved. Ano pang idagdag mo? Bakit magdagdag pa ng bautismo? Yun yung ano natin, at hindi lang yun. Ang daming mga ni-required ang mga pastor. Tapos tatakutin yung mga miyembro. Sige, pag hindi mo gagawin, hindi ka maligtas. Hindi yan. Ang kaligtasan, work ng Panginoon. Anong part ni pastor? Walang record sa Bible na isang beses na na-mention kay Pablo eh. Pero gift pa, ang pastor is gift. May isang minsan lang na-mention at hindi pa identify kung ano talaga ang function as gift. Okay, pero ngayon, ang tao takot sa pastor kasi anointed daw sa pastor. Hindi po. Kaya kailangan kung alam natin yung katotohanan talaga, ay doon tayo maging tawag doon yung kampante. Pero yung hindi alam yung katotohanan, nakakalungkot po. Ay takot. Kaya mahalaga talaga na aralin ang Bible para din sa sarili natin, para tayo din ay mag-grow spiritually, at tayo din ay pwedeng gamitin later on ng Panginoon. Preparation. Okay? Meron pa? Bakit daw si Paul? Ha? Jesus. Yung? Bakit daw si Paul ang pattern natin, hindi si Jesus? Okay. Alam naman natin na si Jesus Christ ay, ang background ni Jesus Christ, siya ay Son of God, siya ay sinless, siya ay tagapagligtas, at siya ay namuhay na perfect. So, kung ikumpara mo yung sarili mo doon sa kanyang sarili, hindi siya pwedeng maging pattern. Si Pablo makasalanan dati, tama? Yes. Siya ay makasalanan, siya ay by grace. So, siya ang ginawang pattern ng Panginoon dahil kaya nga kahit siya ay napakasamang tao, iniligtas ng Panginoon by His grace, ibig sabihin siya yung naging pattern sa lahat ng makasalanan na pwedeng maligtas by the grace of God. Si Jesus Christ, hindi siya kasi wala siyang kasalanan eh. Mahirap mong gawing pattern yung walang kasalanan. Di ba? Ang hirap. Dapat ang pwedeng maging pattern, yung katulad lang din nating makasalanan. Hindi pwedeng gawing pattern yung walang kasalanan. Na makasalanan, iniligtas ng Panginoon by His grace. Ganun po. Kaya siya yung naging pattern. Basahin nyo sa 1 Timothy 1:16. Siya ang ginawang pattern. 1 Timothy 1:16. Ang perfect, hindi mo pwedeng tularan ang perfect. Kailangan ang pwede mong magiging pattern, yung katulad lang din natin na makasalanan, na iniligtas ng Panginoon. 1 Timothy 1:16. Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long-suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life. Sinabi niya, I obtain mercy. Kung si Jesus Christ, paano sabihin ni Christ, I obtain mercy? Hindi pwede, di ba? Di ba, part niyo sa 15.
na-describe yung sarili niya. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. O di ba, si Pablo pa yung pinaka-chief of sinners. So siya yung naging pattern na iniligtas ng Panginoon by His grace. Okay? Kaya ang pamumuhay natin ngayon, by following Apostle Paul, we are following Christ. Kaya sabi ni Pablo, follow me as I follow Christ. Ano po yung sinusunod natin kay Apostle Paul? Bilang bagong nilalang. So sinusundan natin siya, pinaniniwalaan natin yung kanyang ipinapangaral, okay, na siya iniligtas by His grace, ganun din tayo. Siya po ay na-justify ng Panginoon, ganun din tayo. So, ibig sabihin, si Apostol Pablo ay binago ng Panginoon katulad natin, ay binago din ng Panginoon. Si Pablo ay niligtas ng Panginoon, tayo din ay niligtas ng Panginoon by His grace. Kaya sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 11:1, be ye followers of me. Sige. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Yan. So we are following Christ through the instrumentality of Apostle Paul. Okay? Siya na yung pattern. Ano pang pattern yung hinahanap natin? Yun na yung ibinigay ng Panginoon na pattern. Hindi na tayo pwedeng maghanap ng iba pang pattern. Siya lang. Okay? Okay, so oras natin is 10:30. Lumagpas tayo. Okay, so tayo ay manalangin. I-close natin. Masarap sana dahil pang question and answer. Para masettle. Pero at mamaya hapon doon sa Ugis, pwede natin ituloy doon yung question and answer kung gusto nyo umaten doon sa Ugis, La Trinidad. 2 o'clock mag-start. Sige, pray tayo. Si Kuya Alex, request natin for closing prayer. Yes, thank you, Father God. Iti Diyos Orso, salamat ako Diyos. Ito po panakawat iti tunggal mesa, kata kami kita dito ko makanagal kita na ibiyag mi, no iti may share din lang iti da ito'y kakaduan ni iti simbahan lang. Ito tinawasan nyo yung pagyaman ng dito na yung Isus. Amen. Thank you.